Okay, 3, 2, 1, go. Isang magandang gabi sa ating mga loyal and new listeners. And this is our podcast entitled Gabi ng Bading. And for tonight's special episode, let me first introduce myself and our main speaker for today. So, I am your host, Kruger Bot, na nagiiwan ng isang katagang. Ang buhay ay parang hagdanan. Hindi ka aangat kung wala kang tinatapakan. I love it. So this is your event, main event, main event po for tonight. So this is your Madam Zain Malik in your area. So this is Gabi ng Badiing. So this is the special edition po ng Gabi ng Bading, right, Madam Kruger? Ano bang topic natin Yes. tonight? And for tonight's episode, isa lamang itong continuation nung naging part 1 nung nakarang araw ng ating Riverbanks love story. To those na nakamiss ng ating part 1, you can freely check out the part 1 that is already posted sa ating YT na makikita sa ating DZ. And for those na wala pa po sa ating DZ, kindly chat lang sa comment box and then we will guide you kung paano sumali. Now, going back sa ating main topic for tonight, this is the part 2 of the Riverbanks love story. Especially only here at Gabi ng Bading. Our storyteller for tonight is Madam Zane. So, Madam Zane, are you ready? Umpisahan na ba natin to? Oh, ito na. Ito na. So, good evening everyone. This is the special edition po ng Gabi ng Bading. So, this is the continuation po. So, part 2 na po tayo ng Riverbanks Love Story. So, ulitin ko lang yung sinabi ko nung nakaraang podcast. So, this is my first time sharing this kind of my story, guys, in this platform. And I want it to be memorable for all of us po. And I want you all guys just to pay attention kasi pinagandaan ko talaga to like, 'di ba, gano'n. And I want this to be the best podcast story na marinig nyo and masasaksihan nyo. So I shared an hands-out po for this podcast. So may PDF po akong ginawa na na-share na po yung link sa GC namin, GC sa DZ and IJ. And may mga proof po na kasama doon so hindi lang siya babasahin kundi may proof of purchase talaga. 'Di ba? Sana atin-atin lang yun guys. Baka kasi i-chat niyo yung mga kasama doon. Especially 'di ba yung ex ko nga na yun nga yung main topic. So you can all just listen and write all your question at the end of story. So i-ready nyo lang yung mga question nyo. So, pag natapos na natin yung part 1 of my story, sasagutin natin yan sa mga part po, no? So, this, first story po has a total of part 4. So, ayan. I put a lot on effort to this story, guys. So, I will also post this nga on YT. So, yung part 1 po is nakapost na po siya sa YT. So, I hope na magstay kayo hanggang dulo at sumabaybay. And I also hope na you all liked it. So without further ado, let's now continue the part 2 of the Riverbanks love story. After all that it all went through, we don't have a problem, but I just understand his situation. Kung baga, ako na lang yung umunawa na di ko na binavalue yung feelings ko para lang sa kanya. I'm really settling for less para lang na magstay siya. Then one day, I don't have any idea that makikipag-inuman siya sa mga friends niya. He just drank with them without anything said to me. And it's kinda hurt me, but I just communicate it
with him in a joke way. Kinabukasan nung uminom siya, then he said to me na nawala daw yung wallet niya habang nagbabiyahe siya. Nandun daw yung pera niya for tuition and baon niya for a month. I kind of feel bad for him and want to help him and I don't know how. One day, he made a decision na titigil na daw siya sa pag-aaral at mag-work na lang. And nagpapatulong siya sa akin na mga work na pwede niyang applyan. So I find online and send it to him. There are days pa na niloadan ko siya kasi sa ganong paraan ko lang siya kayang matulungan sa sitwasyon niya. Dahil nga LDR kami. Then a day passed, nagsabi siya sa akin na what if gumamit na lang siya ng G-App. Kasi mabilis daw ang kitaan doon, lalo na pag collab. Naisip niya yon pero di niya naisip kung anong mararamdaman ko pag ginawa niya yon. Sabi ko na lang is, paano pag nagkasakit ka? And ang dami pang paraan para kumita ng pera. Sinabi ko lang yung mga consequences ng actions niya kung sakaling itutuloy niya yon. Di naman sa kinokontrol ko siya, pero as a partner, syempre, gusto ko yung ikakabuti niya. One day, in-update niya ako at tinanggap siya sa isang company sa Laguna. Hindi niya sinabi kung anong work yon pero sinend niya sa akin yung ID niya sa company na yon. I tried to research that company before pero di ko na maalala. So, going back, gabi hanggang mag-umaga yung time niya sa work. And he said na for 1 month lang daw yung work na to. Sometimes, hindi na siya nakakapag-update sa akin kasi sobrang antok na daw siya. There is one time pa na sinabi niya sa akin na sa 7 Evelyn na siya natutulog. Di ko maiwasang hindi maawa sa sinasapit niya sa mga oras na yon. Ang tanging magagawa ko lang para matulungan siya ay palakasin ang loob niya at ibigay yung pagmamahal na kaya ko. Just to feel na hindi siya nag-iisa sa laban niya. Kaya naman Madam Dave, patugtugin mo na ang song para sa part na to. Tell me that I'm special. Tell me I look pretty. Tell me I'm a little angel, sweetheart of your city. Say what I'm dying to hear, 'cause I'm dying to hear you. Tell me I'm that new thing. Tell me that I'm relevant. Tell me that I got a big heart and back it up with evidence. I need it and I don't know why. This late at night, isn't it lonely? I'd do anything to make you want me. I'd give it all up if you told me that I'll be the number one girl in your eyes. You're one and only. So what's it gonna take for you to want me? I'd give it all up if you told me that I'd be the number one girl in your eyes. Tell me I'm going real big places, down to earth so friendly, and even through all the phases, tell me you accept me. Well, that's all I'm dying to hear. Yeah, I'm dying to hear you. Tell me that you need me. Tell me that I'm loved. Tell me that I'm worth it and that I'm enough. I need it and I don't know why.
This late at night, isn't it lonely? I'd do anything to make you want me. I'd give it all up if you told me that I'd be the number one girl in your eyes. You're one and only. So what's it gonna take for you to want me? I'd give it all up if you told me that I'd be the number one girl in your eyes. The girl in your eyes. The girl in your eyes. Tell me I'm the number one girl. I'm the number one girl in your eyes. The girl in your eyes. The girl in your eyes. Tell me I'm the number one girl. I'm the number one girl in your eyes. Well, isn't it lonely? I'd do anything to make you want me. I'd give it all up if you told me that I'd be the number one girl in your eyes. You're one and only. So what's it gonna take for you to want me? I'd give it all up if you told me that I'd be the number one girl in your eyes. Number one girl in your eyes. Thank you, Madam Day, for that music para sa part na yon. So, let's proceed now to another part. Lumipas ang mga araw at February na nun, and one day he texted me na may ibibigay daw siya sa akin na sapatos para advance Valentine's gift. Nasa school na ako ng mga oras na yon at hindi ko kabisado yung address namin tuwing may delivery. So, sinabi ko na lang na pag-uwi ko na lang isi-send yung address ko. Pagka-uwi ko ay agad ko siyang chinat at sinend yung address ko. Pero after namin mag-usap ay para bang hindi niya na naalala yung ipapadala niya sa akin. Hanggang sa hindi na talaga siya nagbalak na i-bring up pa yon. Ayoko naman na maging makapalang mukha at pilitin siyang ipadala pa yon. As the time goes by, nag-iiba na naman ang ihip ng hangin at pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na napinansin pa ang mga bagay na yon dahil naiintindihan ko naman ang sitwasyon niya sa mga punto na yon. When February 14, 2024 came, he broke up with me, and this how it went through. So this is our conversation which will perform by Madam Seb and Madam Aiki Rosan. So Madam Aiki Rosan would be my POV and Madam Seb my ex POV. By the way, ayoko na pala, Zane. Then why? Pareho tayong numb. I don't feel anything. Look, akala ko magiging okay lahat na may babalik lahat. Pero, yawa, ganun pa din. Ba't ang unfair mo? Alam ko, sobrang unfair ko. Napapansin ko yun. Namamanhid din ako pero pinipili ko pa rin na mahalin ka. Zane, magkaiba tayo ng situation. Simula pa lang. Sinubukan ko ibalik. Sinabi ko bang magkaparehas tayo ng sitwasyon? Kakasabi mo lang. Shoota ka. Pero na-attract ko sa'yo. Pero wala akong nararamdaman. So, you really don't love me? Wala lang akong mararamdaman. Wala akong sinabing hindi kita mahal. Sadyang wala lang akong maramdaman sa lahat. Look, Zane, space sana hihingin ko. Pero pareho tayong mahihirapan. Walang mahirap kung gugustuhin mo.
Zane, di ka ba nagsasawa na lagi kang nag-adjust? Lalo akong nag-guilting kapag ginagawa mo lagi yun. Ako dapat nag-adjust sa'yo, hindi ikaw. Pero still, ang duwag ko. Siyempre, bading ka. Kimi. Namo ka, Jane. Pinapangunahan mo kasi lahat. Tamo, ganyan iniisip mo. Wala akong choice, kundo pangunahan. Alam kong ganun pa din kahit baguhin ko ang lahat. Alin ba gusto mong baguhin? Pare mo naman, Valentine's Day, makikipag-break up. Idi, bukas na lang. Pero sige, kung ayaw mo na talaga, di na kita pipilitin. Ganito na lang gawin natin. This coming March, uuwi kami sa Bicol because of my family reunion. Babalik ako sa dating buhay ko. Kapag di na bago at di ko na realize na may mababago pa din, tatanggapin ko na lahat na wala na talaga. Magkaiba tayo, Zane. Hindi mo kasi maintindihan. Nahihirapan ako magpaliwanag kasi alam ko di mo ako maintindihan. Hindi, kung ayaw mo na talaga, sige. Ayoko na ipilit pa. If leaving me will make you okay, then do it. Zuri, Zane. It's okay. Wait, babalik ka sa dating buhay mo? You mean, sa Bicol ka na ulit magstay? Susubukan ko lumabas uli sa pamilya ko. Binigyan ako ng choice ni Tito. Nasa kan na kung kailan ako babalik. 50-50 yun, Zane. Walang kasiguraduhan yun. Kung maayos ko sarili ko. Kaya mo yan. Nothing is impossible. Block me if you want, feel free to do that. I really try my best pero alam kong ikaw ang mas nahihirapan. You don't deserve me, look. Sa syongit kong to, di ka dapat nagstay. Di ako ganong tao. Ba't ganyan kayo sa akin? Bakit pag mas minamahal ko kayo, mas lalo kayong nawawala sa akin? Kami ang may problema, di ikaw. Ang swerte ko sa'yo, pero hindi ka swerte sa akin. Sabi ko sa'yo, simula pa lang, malas ako. Sadyang basura lang talaga tingin mo sa sarili mo. You don't appreciate yourself. Tama ba spelling? Basura ako, Zane. Simula pa lang, ganyan trato sa akin. Then papayag ka na lang? Wala akong choice, Zane. May choice ka. Sadyang mas pinili mo na lang magstay sa situation na yan. Dahil kahit anong gawin ko, ganun pa din lahat. Then you're not doing good. Ginawa ko lahat pero ganun pa rin ang bagsak. Ginawa mo nga lahat. Nagawa mo ba ng maayos? Tama ka, basura ang mindset ko. Pero yun lang ang nag-save sa akin para hindi mag-expect sa lahat. Ba't mas pumapabor ka sa sinasabi nila? Mas kilala mo sarili mo. Hello, focus on yourself. Wala ka naman magagawa kung yun yung tingin nila sa'yo. You cannot please everyone just to change kung anong tingin nila sa'yo. Di ko kilala sarili ko. Kaya nga explore yourself. Wala naman masama kung mag-explore ka. Like, gawin mo yung mga bagay na di mo kayang gawin. Kapag ginawa ko yun, mas lalo lang akong malulugmok. Zane, iba ang buhay ko. Di katulad niyo. Mahal kita. Gusto kong maging okay ka. Pero kung ako yung isa sa mga dahilan kung bakit ka nagkakaganyan, sige na, I will set you free. Ayaw kitang pakawalan pero kasi for your own good naman. Ayoko nakikita kang nahihirapan ka. Di ko kaya mawala ka pero kakayanin ko na lang. Hindi nga ikaw ang dahilan, Zane. Ako nga kasi. Idisan kita. Diyos ko naman, ipako kita sa krus. I mean, baka makadagdag pa ako sa paghinirap mo. Ikaw na nga nagsabi na nagigilty ka.
Hindi din sadyang guilty lang madamay ka. Oh my God, kaya di ako makapag-reply masyado dahil deserve kong mag-guilty. Pati pagmamahal na binibigay ko sa'yo nakikita mo as negative? Daya mo naman kasi. Magkasama tayo tumawa pero di sa problema. Dahil doon ako nasanay, mahirap baguhin kapag nakasanayan mo na. Kaya malas tingin mo sa sarili mo kasi mas pumapabor ka sa negative side. Pwede favor? Huwag mo akong i-unfriend sa mga acts mo. I wanna see your progress. Huwag mong pilitin maging okay just because of me. Choose yourself this time. Huwag kang mag-alala sa'kin. Support ako sa'yo kung saan ka magiging okay. Wait. Wait lang. Di ba pala ako tapos sa speech ko? Meron pa. Alam ko na finding yourself takes a lot or so much time. Kaya huwag mong pipilitin na maging okay, ha? Just build yourself again step by step. If ever man na okay ka na and you still love me, sana huwag ka mag-hesitate na bumalik. And if ever man na gusto mo kong balikan, gawin mo lang yun. Gawin mo lang yung ginawa mo nung una kung paano ako nagka-feeling sa'yo. Paglaban mo yung nararamdaman mo. Heme. Kidding aside, if you need me, just contact me. Pero kung hindi, edi wag. Nandito lang ako, di ko lang alam kung hanggang kailan ako mabubuhay. Take care of yourself, my baby. Thank you for everything. I feel loved sa 4 months or 5 months nating pagsasama. I love you for the last time and good luck. Sana magtagumpay ka sa buhay mo. Thank you. I really appreciate lahat ng efforts mo. Ang cute mo nga eh. Di ko expected na magkakagusto ako sa'yo. Sa mga times na nag-breakdown ako, nandiyan ka. Samantalang kapag breakdown ka, wala akong kasi mas inang ko sarili ko kaysa sa'yo. It's okay, I know it's okay, I know what you're dealing with. What's? Di na nga ako mag-i-English, punyeta. Paghahalata ang 80-80 eh. Ayan, thank you po sa ating sa ating mga performer for tonight. So, Madam Dave, patugtugin mo na ang ating music para sa part na to. Maaari ba muna natin tong pag-usapan sa dami-rami na ng ating pinagdaanan? Ngayon mo pa ba maiisip ang isuko ang lahat ng ating pinagsamahan? Masikip sa damdamin, hinikot ng hangin ang lakas, pinaghihinaan ang wagas. Pwede bang pag-isipan, huwag ka munang lumiban, pagkasakali na ito ay masalba pa. Lumalamig ang gabi, hindi na tulad ng dati. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo ba'y lulukutin ko na? Sa hirap at ginhawa, tayo ay nagsama. Damdamin mo tila'y nabago na. Ikaw at ako ay ala-ala na lang kung susuko ka na. Bawat pangarap natin pinag-usapan, pupunta na lang ba to sa wala? Hayaan mong ituloy ko ang
Sa mga oras na to, alam ko ika'y lito. Lumalamig ang gabi, hindi na tulad ng dati. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo ba'y lulukutin ko na? Sa hirap at ginhawa, tayo ay nagsama. Damdamin mo tila'y napagod na. Ikaw at ako ay alaala na lang kung susuko ka na. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo ba'y lulukutin ko na? Sa hirap at ginhawa, tayo ay nagsama. Damdamin mo tila'y napagod na. Ikaw at ako ay alaala na lang kung susuko ka na. Ayan, thank you so much for that music, Madam Deb. So, let's proceed sa ating next part. Di mo masabi kung break up ba talaga ang nangyari kasi medyo kuhang-kuha niya yung humor ko. At parang nahahawaan ko na talaga siya. Di ko rin masabi kung healthy breakup ba siya kasi yun yung nararamdaman ko that time. I'm rooting for him na sana mahil niya na yung sarili niya at matapos na ang mga problema niya sa buhay. Kahit pa ikakasakit yon ng damdamin ko. Sa mga oras na yon ay hindi na mahalaga sa akin kung babalik siya o hindi. Pero umaasa ako na one day he would do that. After mga 2 days ng breakup namin is di ko na kaya yung feeling na broke. Kaya I call my friend na parang ate ko na talaga na mag-inom kami at nag-breakdown ako. Talaga sa harap nila that day. Yung feeling na ang bigat-bigat dahil hindi lang naman breakup yung dinadamdam ko, kundi yung mga problema ko, pati na din sa sarili ko. At talagang di ko na naiwasang pumutok sa mga oras na yon at di ko na din mapigilan ang mga agos ng mga luha ko. Lumipas ang mga araw, sinusubukan ko maging okay and compose myself. Kaya naman, Madam Deb, patugtugin mo na ulit ang ating song for this part.
off like a firefighter. So tell me why you still get burned. You say you're not, but you're still a liar. 'Cause I'm the one that you run to first. Every time, yeah, why do you try to deny it when you show up every night and tell me that you want me, but it's complicated, so complicated. When it hurts, but it hurts so good, do you take it? Do you break it off when it hurts? But it hurts so good, can you say it? Can you say it? Your love is like hanging on. Your love is like hanging on. It hurts so good. Your love is like hanging on. It hurts so good. Every time that I swear it's over, it makes you want me even more. You pull away and I'm coming closer, and all we ever say is torn. Baby, I don't know why I try to deny it when you show up every night. I tell you that I want you, but it's complicated, so complicated. When it hurts, but it hurts so good, do you take it? Do you break it off when it hurts? But it hurts so good, can you say it? Can you say it? Your love is like hanging on. Your love is like hanging on. It hurts so good. Your love is like hanging on. It hurts so good. Wide awake through the daylight, will you hold me like we're running a yellow light? Reach for you with my hands tied. Are we dancing like we're burning in paradise? When it hurts, but it hurts so good, do you take it? Do you break it off when it hurts? But it hurts so good, can you say it? Can you say it? Your love is like hanging on. Your love is like hanging on. It hurts so good. Your love is like hanging on. It hurts so good. Ayan, thank you so much, Madam Dave, sa pa-music for tonight, no? At dyan na po nagtatapos ang part 2 po ng My Riverbanks Love Story. So, I hope you all guys like it sa performance. Lalo na thank you po sa ating performer for tonight, Madam Seb and Madam Aiki Rosan. And at lalong-lalo na sa ating isa pa na si DJ Mod, diba? So, I hope guys you all like our part 2 tonight kasi medyo maikli lang talaga to and yung part 3 talaga yung pinaka longest part for me. And I hope na you all like the ano part 2 natin. So medyo maikli lang talaga siya, madam. So I hope you all like it. And ayun, so thank you po sa mga sumubaybay or sa mga na-late po or gusto pong malaman yung story or podcast namin tonight. So naka-post po yun sa YT and I will also post this po siguro mga bukas. So i-update ko na lang po kayo sa DZ if bet nyo pong subaybay yung story. Ayan. So, thank you po sa mga sumubaybay. Ayan po. So, if you want guys, kasi may ginawa pa akong PDF if bet nyo po mabasa yung story. Is naka-post po siya sa DZ namin. Nandun po yung link and sa IG
nandun din po yung link para sa PDF na ginawa ko para sa story na to. So, ayun lang po. Thank you all guys for listening and watching our podcast tonight. And I hope you all guys like it talaga. Paulit-ulit, no? So, ayun. Thank you po. Bye. See you sa ating part 3. Sana makapunta po kayo dahil diba, muntikan na po itong suspend dahil ang konti namin talaga kanina. So, ayun, thank you so much. Sana pumunta ulit kayo sa party. Ayan. So, bye.